Magandang umaga. Magandang umaga naman po sa ating tagapagpakinig at sa ating himpilan. Ah, sa ngayon po ay may issue tayong kinakarap sa kasalukuyan hinggil sa transport sector. Oho. So, Secretary, ito gusto namin malaman, ano reaksyon ninyo sa pasada, sa tigil pasada ng Manibela ngayong darating na Lunes? Anong reaksyon niyo ho doon? Kayo po ba'y makikiisa sa kanila? Ang piston po ay kagyat ng emergency nagpatawag ng all officers meeting dito sa loob ng NCR Aha. at konsultasyon sa mga regional leader namin. Opo. Hinggil sa issue na po na yan. Aha. So, at sa kasalukuyan po, may magaganap na dialogue sa DOTR. Bukas po, harapin namin yung DOTR tungkol sa issue ng transport na kinakarap. Mhm. Pwedeng may minimum maximum kaming ihahatag kung makukuha naman sa dialogue, eh hindi nahahantong sa usapin ng sama-samang pagkilos o welga Mhm. sa Lunes. Kaya't inaantabayan na po namin yung magaganap na dialogue bukas po. Sa kasalukuyan po, at pinaghahandaan ang welga po ay pinaghahandaan yan. Mhm. Hindi basta ilulunsad ng karaka-karaka. Aha. Sa bahay po namin, dumadaan kami sa proseso, nagpapatawag kami ng all leaders meeting, inahanda namin yung mga committee, at 3 araw yan. First day, anong gagawin? Second day, ano yung preparation? At third day, ano yung mangyayari? At pang sa hinaharap, yung nakamit ba ang layunin o hindi. Yung Mhm. po, yung kalagayan namin sa piston. Kaya nakataway pa rin kami sa mga pangyayari na gaganap itong araw na ito hanggang sa linggo po. Okay. Yun po, wala pa kami posisyon para magsalita na Mhm. magwewelga. Okay. Yan po. Sir Ruben, ito question lang po kasi may linabas na bagong impormasyon si DOTR Secretary Vince Dizon regarding sa consolidation na ang sinasabi niya po ay nasa around 40+% lang ang nagpa-consolidate. Ano po ang masasabi niyo doon na magkaiba sa inilabas na datos ng LTFRB? 43% to be precise. Yan po ang sabi ni Secretary Vince Dizon. Kung tatanungin mo sa actual na kalagayan sa field, halos wala pa pong 40%. Bakit? Marami nag-apply ng application pero nananatiling pending. Ibig sabihin po, yung pending na yon hindi habang panahon na pending. Dadating din yung time, i-dismiss din nila yan. At sa kasalukuyan, yung mga pending po, higit na mas marami. Mhm. Kung sabi nga, kung 83, alis 70% po yung pending. At yung mga 25 to 26% na unconsolidated, eto na po yung hindi makapagparehistro. Kaya dadating po yung time, pag dinismiss yung mga pending application na nag-consolidate, magsasama-sama na po yung unconsolidated saka pending application. Konti lang po yung na-approve na prangkisa sa consolidation. Kitang-kita naman sa kalsada yung may mga unit na tumatakbo. Yun po yung actual na mga minibus. Yun po sa katotohanan. Ganun Okay. po. So, with that, sabi naman po ni Secretary Vince Dizon na itutuloy pa rin naman daw yung PUV modernization program pero mukhang idadaan sa tamang proseso. Ano reaksyon niyo ho doon? Sa kasalukuyan po kasi, walang solusyon yung programa nilang PUBMP. At Aha. ngayon, pinalitan nilang PTMP na ang ibig sabihin po niyan, kung dati sa public para lang, ngayon po pati private, sasama na nila sa PTMP na ang layunin pa nito, gawing electric yung lahat ng sasakyan. Mhm. So kung may phase out sa kasalukuyan ng second wave, meron pa pong second wave na phase out, yung ibidalo na darating. Yun po. Okay. Now, with that, kayo po, ano reaksyon ninyo sa pamumuno ng bagong DOTR Secretary? Ang masasabi po namin na pagiging lang yung pagservisyo sa mga stakeholder, tugunan yung problema ng mga mamayan. Huwag na niyang dagdagan yung problema na hindi makarehistro. Resolbahin natin itong mga unconsolidated, payagan, makapagparehistro at makapaghanap buhay yung mga kapatid natin, mga driver at operator. Sa kasalukuyan po. Now, with that, Karuben, we all know for a fact, nagsunod-sunod din po ang pag-rollback ng presyo ng produktong petrolyo. Kamusta naman ho ang kita ng ating mga tsuper at mga operator? Isa pa pong problema yan na kinakarap ng mga stakeholder natin, particular yung mga driver at operator. Mhm. Sabi nga natin, sa bawat pagtaas ng presyo ng langis na piso, ay kabawasan po ito sa kinikita ng mga driver at operator. At nag-reflect po ito ng 1% inflation rate
sa pangkabuhang ekonomiya ng ating bansa. Mhm. So, hindi lang po todo, andyan pa po yung mataas na multa na labis-labis. Andyan pa po yung kabawasan namin ng pagkita, yung pag-ako namin sa responsibilidad ng gobyerno sa mga senior citizen, PWD at mga estudyante na discount po na kabawasan kita sa hanay ng mga driver at operator. Dapat po ito inaako ng gobyerno, hindi itong mga driver operator ang umaako. Okay. Now, so Sir Ruben, ano po ang nais nyo iparating sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung ating mga pasaherong nakatutok sa atin? Nananawagan kami sa lahat ng mga commuter na maging mapagmasid sa mga magaganap na pangyayari ngayong araw na ito. Bagamat meron tayong isang issue na malaki yung crimes against humanity, ay idadagdag pa natin itong usapin ng sektor ng transportasyon, ay bahagi lang ito ng problema sa kabuuan. At yun po yung panawagan namin. Okay. So, Sir Ruben, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, mabuhay ang piston. Maraming salamat din po sa ating tagapagpakinig at sa ating himpilan. Maraming salamat po. Ayan, si Ka Ruben Bailon, ang Deputy